Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig sa ating Bible reading for the year 2024. At ngayon po ay day 104 ng ating Bible reading at babasahin po natin ang 2 Kings chapters 1, 2 at 3. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video posting na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Kings chapter 1, nang mamatay si Ahab, naghimagsik ang Moab laban sa Israel. Si Ahazias ay nahulog noon mula sa balkonahe sa bubungan ng palasyo niya sa Samaria at naging malubha ang kalagayan. Kaya nagpadala siya ng mga sugo sa Ekron upang isangguni sa Diyos ng mga Filisteo na si Baalzebub kung magagaling pa siya o hindi. Ngunit sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria at itanong mo kung wala ng Diyos ang Israel at kay Baalzebub na Diyos ng Ekron na siya sumasangguni. Sabihin mong hindi na siya gagaling sa kanyang sakit. Iyon na ang ikamamatay niya. At lumakad nga si Elias nang magbalik ang mga inutusan ng hari. Sila'y tinanong nito, bakit kayo bumalik? Sinabi nila, may nasalubong po kaming tao. Pinabalik niya kami at ipinapatanong sa inyo kung wala ng Diyos ang Israel kaya kay Baalzebub na Diyos ng Ekron na kayo sumasangguni. Hindi na raw kayo gagaling, mamamatay na raw kayo sa sakit ninyong iyan. Ano ang itsura ng taong nagsabi nito sa inyo? Tanong ng hari. Mabalahibo po ang kanyang kasuotan at nakasinturon ng balat. Sagot nila, si Elias iyon na taga Tisbe. Sabi ng hari, ipinatawag ni Haring Ahazias ang isang niyang opisyal at ang 50 kawal nito upang dakpin si Elias. Natagpuan siya ng opisyal na nakaupo sa burol at sinabi nito, lingkod ng Diyos, ipinapatawag kayo ng hari. Sumagot si Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati ang inyong 50 kawal. Umulan nga ng apoy at nasunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Nagsugo muli si Haring Ahazias ng ibang opisyal na may kasama ring 50 kawal. Ipinasabi niya kay Elias, lingkod ng Diyos, magmadali kayo, ipinapatawag kayo ng hari. Ngunit sinabi ni Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati ang iyong 50 kawal. Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Si Haring Ahazias ay nagpatawag uli ng isa pang opisyal at inutusan kasama ng 50 kawal nito. Pagdating sa burol, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo. Lingkod ng Diyos, maawa po kayo sa akin at sa aking 50 tauhan. Kami po ay inyong lingkod. Huwag po ninyong itulot na mamatay kami. Alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal. Kaya nga po isinasamo ko sa inyo na hayaan ninyo kaming mabuhay. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias, sumama ka sa kanya at huwag kang matakot. Sumama nga siya papunta sa hari. Pagdating sa palasyo, sinabi niya sa hari, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, sapagkat nagsugo ka ng mga tao upang sumangguni kay Baalzebub na Diyos ng Ekron na para bang wala ng Diyos sa Israel, hindi ka nagagaling. Mamamatay ka. Namatay nga si Haring Ahazias ayon sa ipinapasabi ni Yahweh kay Elias. Wala siyang anak kaya si Joram na kanyang kapatid ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Noon naman ay 2 taon ng hari ng Juda si Jehoram na anak ni Jehoshaphat. Ang iba pang ginawa ni Haring Ahazias ay nakasulat sa kasaysayan ng hari ng mga Israel. 2 Kings chapter 2. Dumating ang oras na si Elias ay kinailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwang ka rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo ay kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag kayong maingay. Sagot niya.
Sinabi ni Elias, Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay hanggang buhay ka. Hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng mga pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo ay kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayong maingay. Sagot niya, sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Sinundan sila ng mga 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitan sa kanilang isang karwaheng apoy na hila ang mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ni Eliseo kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. At nawala na siya sa paningin ni Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pampang ng ilog Jordan. Hinawakan niya ang isang dulo ng balabal at inihampas sa tubig. Sabi, nasaan si Yahweh ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias. Siya ay sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. Pagkatapos sinabi nila, may kasamahan pa po kaming 50 na pawang malalakas. Kung ibig ninyo, ipapahanap namin ang inyong Panginoon. Maaring tinangay lang siya ng Espiritu ni Yahweh at ipinadpad sa ibabaw ng bundok o sa alinman sa libis sa paligid. Sinabi niyang huwag na, ngunit sa kapipilit sa kanya, hindi na siya nakatanggi kaya pinalakad na nila ang 50. 3 araw sila naghanap ngunit hindi nila nakita si Elias. Nang magbalik sila kay Eliseo sa Jericho, sinabi niya sa kanila, hindi ba't sinabi ko nang huwag na ninyo siyang hanapin? Sinabi ng mga taga roon kay Eliseo, tulad po ng inyong nakikita, maganda ang lungsod na ito. Marami nga lang ang tubig kaya't hindi mabunga ang lupa. Sinabi niya, bigyan ninyo ako ng isang bagong mangkok at lagyan ninyo ng asin. Ganoon nga ang ginawa nila. Dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, lilinis ang tubig na ito at hindi na pagmumulan ng sakit o kamatayan. Sabi niya, mula noon naging malinis ang tubig na iyon gaya ng sinabi ni Eliseo. Mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan, may mga kabataang lumabas mula sa bayan at pakutyang sinabi sa kanya, umalis ka rito, kalbo. Umalis ka rito, kalbo. Nilingon niya ang mga kabataang iyon at sinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubatay lumabas ang 2 babaeng oso at nilapa ang 42 sa mga kabataang kumukutya sa kanya. Mula rooy, nagtuloy siya sa bundok ng Carmel bago bumalik sa Samaria. 2 Kings chapter 3. Nang ika-18 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Juda, si Joram namang anak ni Ahab ay nagsimulang maghari sa Israel. 12 taon siyang naghari sa Samaria, ang kabisera ng Israel. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, subalit hindi siya naging kasinsama ng kanyang ama o kanyang ina na si Jezebel sapagkat ipinaalis niya ang rebulto ni Baal na ipinagawa ng kanyang ama. Ngunit tulad ni Haring Jeroboam na anak ni Nebat, si Joram ay naging dahilan din upang magkasala ang Israel at hindi niya ito pinagsisihan. Maraming tupa si
haring Mesa ng Moab, at taon-taon ay nagbubuwis siya sa Israel ng 100,000 kordero at balahibo ng 100,000 tupa. Ngunit nang namatay si Ahab, naghimagsik siya laban sa Israel. Kaya mula sa Samaria ay tinipon ni Haring Joram ang lahat ng mga kawal ng Israel. Nagpadala siya ng sugo kay Haring Jehoshaphat ng Juda at ipinasabing naghimagsik laban sa kanya ang hari ng Moab. Ipinatanong niya kung tutulungan siya sa pakikipagdigma laban dito. Ganito naman ang sagot ni Jehoshaphat: "Tutulungan kita 10 ng aking mga tauhan at kabayo. Saka kami dadaan sa aming paglusob." Tanong pa niya: "Sa ilang ng Edom?" Sagot ni Joram. Kaya nagsama-sama ang sandatahang lakas ng mga hari ng Israel, Juda at Edom. Makaraan ang 7 araw nilang paglalakad na ubusan sila ng tubig. Wala nang mainom ang mga kawal at ang mga hayop. Dahil dito sinabi ng hari ng Israel, "Tayong tatlo'y pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kamay ng mga Moabita." Tinanong ni Jehoshaphat, wala ba ritong propeta para makasangguni tayo kay Yahweh?" Sumagot ang isa sa mga opisyal ng hari ng Israel, "Narito po si Eliseo, ang anak ni Shaphat at dating lingkod ni Elias." Sinabi ni Jehoshaphat, siya ay tunay na propeta ni Yahweh, at ang 3 hari ay pumunta kay Eliseo. Tinanong ni Eliseo ang hari ng Israel, "Bakit sa akin kayo lumalapit at hindi sa mga propetang nilapitan ng inyong ama't ina? Sapagkat kaming 3 ay pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kamay ng mga Moabita," sagot ng hari. Sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihang sa lahat na siyang aking pinaglilingkuran. Kung hindi lang dahil kay Haring Jehoshaphat ng Juda, ni hindi kita papansinin. Dalhan ninyo ako ng isang manunugtog." Ganon nga ang ginawa nila. Nang tumugtog na ito, si Eliseo'y nilukuban ng kapangyarihan ni Yahweh at sinasabi ni Yahweh na pababahain niya ang tuyong batis na ito. Hindi uulan, ngunit mapupuno ng tubig ang batis na ito at para may mainom kayo at ang inyong mga hayop. Hindi lamang iyan ang gagawin niya sa inyo. Ibibigay niya sa inyo ang mga kamay ng Moabita. Kaya't masasakop ninyo ang kanilang magagandang lungsod na napapaligiran ng mga pader. Ibubuwal ninyo ang kanilang mga punong kahoy. Sasarhan ang mga batis at tatambakan ng bato ang kanilang mga bukirin. Kinaumagahan, sa oras ng paghahandog, nakita nilang umaagos ang tubig mula sa Edom at naging masagana sa tubig ang lupaing iyon. Nabalitaan ng mga Moabita na nagsama-sama ang 3 hari upang sila'y digmain. Kaya tinipon nila ang lahat na maaaring humawak ng sandata mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda at ipinadala sa labanan. Kinaumagahan, nakita nila ang tubig na kasimpulan ng dugo dahil sa sikat ng araw. Kaya sinabi nila, "Dugo, marahil ay naglaban-laban ang mga hari at sila'y nagpatayan. Lusubin na natin sila at samsamin ang kanilang ari-arian." Ngunit pagdating nila sa himpilan ng mga Israelita, sinugod sila ng mga ito. Umurong ang mga Moabita, ngunit tinugis sila ng mga Israelita at pinatay ang bawat abutan. Winasak nila ang mga lungsod sa Moab at lahat ng bukirin ay tinambakan nila ng bato. Hinarangan nila ang lahat ng batis at ibinuwal ang lahat ng punong kahoy. Wala nang natitirang lungsod kundi ang Kirhareset, kaya't kinubkob ito ng mga maninirador ng Israelita. Nang makita ng hari ng Moab na natatalo na sila ng mga kaaway, nagtipon siya ng 700 kawal na sanay sa paggamit ng espada upang makalusot sila sa kinaroroonan ng hari ng Edom. Ngunit hindi sila nakalusot. Kaya kinuha niya ang panganay niyang lalaki, ang magmamana ng kanyang korona, at sinunog bilang handog sa ibabaw ng pader. Nang makita ito ng mga Israelita, sila'y kinalibutan, kaya't umatras na sila at umuwi sa kanilang lupain. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito sa atin. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.